mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu. Actually, Region 6, 7, 8, Mimaropa, umabot sa Negros Island region. Kasi dahil tumawid ang Tino and the damage is heavy. And so we are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan natin ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course, the LGUs, maayos naman. The only problem is that napakalakas ng Tino. Unfortunately, meron tayong inaabangan na parating na may potensyal na maging mas malakas pa. Itong napangalanan na 1. And so we are also preparing for that. Yung pinakamalaking problema na nakita namin is that yung yung lahat ng personnel natin na nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin nga ang relief and support ng pamahalaan doon, ay kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung uwan, which is going to hit central and northern Luzon. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. We will already be feeling the effects ng ulan and some winds siguro by Sunday morning. Kaya yun ang aming binabalanse kung siyempre hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na ay in place na. The same thing, but we will do as much as we can to anticipate. Dahil marami tayong, if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Pero napakabigat ng nangyari ng Tino. Unfortunately, the casualty count is very high. Madami tayong deaths that we have suffered. And I do not want to give a number because we are still in the process of validating all the numbers about the damages, etc., the number of people who have been displaced, the number of families that are under evacuation centers, those that have been displaced na umuwi sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Those are still being processed, but it is a significant number. So that's the situation for now. We are continuing our relief and support for those who were hit by Typhoon Tino, but we are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Because of the scope of shall we say problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So, that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. So that's the way things stand now. We will keep giving bulletins as the days pass. Thank you. Sa lahat ng investigasyon, itinuturo si Saldico na may malaking kinalaman dito sa maanumalyang flood control project. Pero ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, yan na. Aba, teka. Hindi po pwedeng si Saldico lang yan. Iyan ang sinasabi ko. Hindi pwede. Pwede bang si Saldico ang chairman ng House of Appropriations Committee, pero yung mas mataas sa kanya, walang alam dyan? Kasi siya, napakatagal ding congressman ni Congressman Boying Remulla bago naging DOJ, bago naging ombudsman. Sabi ni Ombudsman, hindi pwede. Dapat dyan managot din si dating speaker Martin Romualdez. Teka lang, di ba ang usually naman ng mga House leadership, binoboto ng kapulungan yan eh. Di ba? Ganun anong paliwanag niya? Bakit? Siyempre... Dahil siya daw ang naglagay ng chairman ng House Appropriations Committee. Kay Saldico, kaya yan naupo sa pwesto. Choice niya, tapos binoto sa plenaryo. Kung sino yung gusto ng speaker, siyang masusunod.
Hindi ba? Tama yun, tama. Kaya dahil dyan, ang sabi niya, kung kakasuhan si Saldico, kakasuhan din ng ombudsman si dating Speaker Romualdez. Yan na ang sinasabi ko. Boying Rimulya yan? Boyeng Remulla yan. Ombudsman? Ombudsman ito. Mabigat. Ito ang dating DOJ Secretary. Mabigat. Ito ang nagsabing, yes, you can bend the law to please the people. Yes, sir. Yes. Hindi, mukhang sa tingin ko kung talagang desidido siya at interesado, abay gawin siguro. Di ba? Ano ang dapat mo na itanong, Jen? Kailan nila kakasuhan? Talagang kakasuhan ba talaga nila? Kakasuhan. Si Saldico at si Speaker? Sabay-sabayan. Oo. Ba? Paano ngayon ito? Isa pang tanong. Ano siya pang Sana tanong? matangyan mo yun. Para sa sagot na ito. Ako, hindi ko alam eh. Di ba, may kaso, kailan? Oo. Ano pa ang dapat mo itanong? Ano ikakaso? Ayun! Sinasabi na. natin. Yan. Baka magdiwang yan ng... kasi sabi ni Ombudsman Boying, Oo. may mga magdiriwang daw ng bagong taon sa Bilang pulungan eh. lugar. Oo. Ano ikakaso dyan? Eto na. Oh. Humawa kayo sa inyong mga upuan. Sige, nakahawak na. Magsuot kayo ng seatbelt kung kayo nasa sasakyan. Yan. Naku, parang, Sarado ang mga bintana dahil baka may biglang malakas na hangin. Ha? Parang baka mabigla na naman ako dyan Magugulat ka rito. Oho. Ano ang ikakaso ng ombudsman kay dating Speaker Martin Romualdez? Kasi may mga wala naman ako kinalaman sa pagbuo niyan eh. Kami huy sa leadership ang 2 taon lang bumubuo niyan. Hindi. Oho. Speaker ka, dapat may kaso ka rin. Yan ang sabi ni Remulla. Okay. At ang kaso mo ay Oo. gross inexcusable negligence. Gross inexcusable negligence. Kapabayaan. Kapabayaan. Ano pa? Yun lang. Ha? Delayed reaction. Nakakabigla na. Mamaya pakinggan natin mismo. Walang Hindi nga krimen to. hindi, baka graft and corruption, plunder, Hindi, wala. excusable negligence lang. Negligence. Unexcusable. Gross unexcusable. Pinado lang pinalala lang, pero... Hindi, kasi unexcusable Hindi mapapatawad na kapabayaan. Pero durahin mo na yung adjective na yon. Negligence ho ang kaso. Kapabayaan. Parang sinabi mo, sa lahat ng investigasyon, itinuturo si Saldico na may malaking kinalaman dito sa maanumalyang flood control project. Pero ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, Yan na. teka. Hindi po pwedeng si Saldico lang yan. Iyan ang sinasabi ko. Hindi pwede. Pwede bang si Saldico, ang chairman ng House of Appropriations Committee, pero yung mas mataas sa kanya, walang alam dyan? Kasi siya, napakatagal ding congressman ni Congressman Boying Rimulya bago naging DOJ at bago naging ombudsman. Sabi ni Ombudsman, hindi pwede. Dapat dyan managot din si dating Speaker Martin Romualdez. Teka lang, di ba ang usually naman ng mga House leadership, binoboto ng kapulungan yan eh. Di ba? Ganun anong paliwanag niya? Bakit? Siyempre... Dahil siya daw ang naglagay ng chairman ng House Appropriations Committee. Kay Saldico. Kaya yan naupo sa pwesto. Choice niya, tapos binoto sa plenaryo. Kung sino yung gusto ng speaker, siyang masusunod. Hindi ba? Tama yun. Kaya dahil dyan, ang sabi niya, kung kakasuhan si Saldico, kakasuhan din ng ombudsman si dating Speaker Romualdez. Yan na ang sinasabi ko. Boying Rimulya yan? Boyeng Remulla yan. Ombudsman? Ombudsman ito. Mabigat. Ito ang dating DOJ Secretary. Mabigat. Ito ang nagsabing, yes, you can bend the law to please the people. Yes, sir. Yes. Hindi, mukhang sa tingin ko kung talagang desidido siya at interesado, abay gawin siguro. Di ba? Ano ang dapat mo na itanong, Jen? Kailan nila kakasuhan? Talagang kakasuhan ba talaga nila? Kakasuhan. Si Saldico at si Speaker? Sabay-sabayan. Ba? Paano ngayon ito? Isa pang tanong. Ano siya pang Sana tanong? matangyan mo yun. Para sa sagot na ito. Ako, hindi ko alam eh. Di ba, may kaso, kailan? Ano pa ang dapat mo itanong? Ano ikakaso? Sinasabi natin. Yan. Baka magdiwang yan ng... kasi sabi ni Ombudsman Boying, may mga magdiriwang daw ng bagong taon sa Bilang pulungan lugar. eh. Ano ikakaso dyan? Eto na. Humawa kayo sa inyong mga upuan. Sige, nakahawak na. Magsuot kayo ng seatbelt kung kayo nasa sasakyan. Yan. Naku, parang Sarado ang mga bintana dahil baka may biglang malakas na hangin. Ha? parang baka mabigla na naman ako dyan Magugulat ka rito.
Ano ang ikakaso ng ombudsman kay dating Speaker Martin Romualdez? Kasi may mga wala naman ako kinalaman sa pagbuo niyan eh. Kami hoy sa leadership ang 2 taon na bumubuo niyan. Hindi. Oo. Speaker ka, dapat may kaso ka rin. Yan ang sabi ni Remulla. Okay. At ang kaso mo ay Oo. gross inexcusable negligence. Gross inexcusable negligence. Oh. Kapabayaan. Oh. Kapabayaan. Ano pa? Yun lang. Ha? Delayed reaction. Nakakabigla na. Mamaya pakinggan natin mismo. Walang Hindi nga krimen to. hindi, baka graft and corruption, plunder, o Hindi, wala. excusable negligence lang. Negligence. Unexcusable. Gross unexcusable. Pinano lang pinalala lang. Pero, Hindi, kasi unexcusable Hindi mapapatawad na kapabayaan. Pero, durahin mo na yung adjective na yon. Negligence ho ang kaso. Kapabayaan. Parang sinabi mo,